This presentation is not designed or created to change your present knowledge, ideology, political tradition, culture, belief, religion, practice, or perspective in your present condition, situation, and status. I just want you to share some unrevealed or untold vital truths about human existence and the roots of all kinds of diseases and early deaths. But it may be a big help to everyone that has own will to decide where or when to act of its benefits. The content of this information is based on my understanding and faith, combined with an inquiry in the truth of scriptures or Torah and scientific studies by Dr. RJ. Yun po ang disclaimer ni Doc. So, yan po malinaw po ha. Hindi po namin ginagawa ito para baguhin kung ano man yung present na nalalaman nyo sa bawat isa. At ako lang gusto ko lang naman i-share sa mga tao yung hindi nakikita ng karamihan. Okay? Pero hindi lang po sa akin ito nanggaling. Base lang po ito sa aking naintindihan na aral tungkol sa pamantayan ng Diyos or Torah, the 613 commandment, and with the inquiry of scientific studies. At hindi rin po ako nangako na kayo po ay gagaling. Kasi hindi po talaga nagpapagaling ang doktor. Ang doktor lang po ay ibig sabihin sa Latin word or root word, docta, docere, means to teach, or guro, teacher. Yun lang po ang dapat na natin malaman. Yun ang katotohanan ng doktor. Kapag may nagsasabi po na sila po ay nanggagamot, ay hindi na po totoo yun. Dahil wala po akong nakita talagang nagpapagaling. Ang nakita ko lang na nagpapagaling ay yung gumawa ng tao, yung nagbigay ng katawan. Kasi dito, pag inumpisahan ko na to, tuloy-tuloy, mauunawaan nyo na rin yung kung ano yung sinasabi ko, na ang totoong ugat ng sakit ay ang pagsuway. Okay? So, tuloy na natin. So, may warning muna tayo ulit kasi nakita ko sa ilang buwan kong na-observe ang dami talagang ang daming feedback na hindi pa rin tayo nagkakaintindihan para sa mga mag-holistic medicine or management So sabi ko nga ito, lagyan na natin ng warning. No guarantee to heal, okay? Sabi ko nga ulit, ako po ay isang holistic doctor, ako po ay isang guro, teacher. Okay? So kasi nga ang meaning ng doctor, docta means docere or to teach, teacher. Okay? So hindi po naggagarantiya ito na gagaling ka. Bakit? Kasi ikaw mismo ang gagawa. Okay? Kung hindi mo nagawa, physically and spiritually, kaya nga sabi ko ang holistic doctor, ang ina-address ko po espiritu at physical. Kaya dalawa pong ina-address ko, hindi lang puro pagkain ng katawan. Yung espiritu, wala namang ginagawa. So sabi ko nga, ang kagalingan ay nasa kamay ng Diyos, wala po sa akin. Nasa inyo at nasa kamay ng Diyos. Saka ito pa, makakaranas po kayo ng ito po yung mararanasan nyo. Headache, dizziness, constipation, loose bowel movement, weakness, fatigue, many pains because it is part of the repair. Removal of any toxins from all the unclean foods, processed foods, acid-forming foods, synthetic drugs, maintenance taking for many years. So ito po yung warning. Kapag gagawin mo to, hindi po siya garantiya, nagagaling ka kasi nga ikaw gagawa mismo. Kailangan ikaw mag-e-effort. Kasi ito yung katotohanan talaga
nagagaling ang tao, kundi siya mismo ang kikilos. Katulad kanina na interview ko yung isang ating follower, si Ma'am Joyce. Yan si Ma'am Joyce na interview ko. Siya naman ang gumawa lahat eh. Kumain siya ng tamang pagkain. Yun, wala naman siya ginawa eh. So hindi magic. May ginawa siya sa katawan niya, nilinis niya lang. Hindi siya nag-entertain naman kung ano-anong acid forming foods, whole foods ang ginawa niya. Na-correct yung problema niya. Yun, sabi ko yan. Tapos pangatlo, sabi ko rito, those who do not know the true creator of heaven and earth are prohibited o pinagbabawal from practicing holistic medicine because of the following requirements. Ano yung mga requirements? Kailangan susunod ka lang talaga sa nag-iisang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. Ito yung creator na nagbigay ng 10 paalala or 10 kautusan kay Prophet Moses. Pangalawa, lahat ng physical pleasure, i-eliminate mo na yan. Pag nakaya nyo po to, yan, yan na po mag-i-start. Pangatlo, kaya mo ba mayat-maya para kang nagkakasala ka every time? Kasi una, susunod ka sa Diyos. Of course, i-eliminate mo lahat ng pleasure o mayat-maya. Hindi pa pwedeng hindi tayo nagkikita tapos yung mga bawal na pagkain na pinagbawal ng Diyos, kakainin mo pa rin. So from time to time, nagkakasala ka pag ginawa mo to. Pero kung kaya mo, itong tatlo na to, condition na to, itong requirements na to, hintayin na lang natin, nasa kamay pa rin ng Diyos ang kagalingan ninyo. Okay po? Kakaintindihan tayo ha? Ano yung ibig sabihin ng holistic medicine? Ito, paulit-ulit ko lang naman sinasabi to. From the word holy, where holistic comes from, means ginawa tayo ng Diyos, kawangis niya. Okay? Dapat tayo isusunod sa instructions niya. So, yun, sabi ko nga, susunod tayo sa instruction ng gumawa ng Tower of the Holy One, blessed is He. Para humaba ang buhay natin at mga anak natin dito sa itong physical na buhay na to. Ayan. Shortcut na lang natin. Katulad nitong verse na to, sinabi naman ng Diyos, ginawa tayo sa kawangis niya. Kaya hindi ka pwede mamuhay dito na parang hayop. Yun ang palagi kong dinidiin dito eh. Marami rito na buhay na parang hayop. Ginawa ka ng Diyos kawangis niya, tapos kung ano-ano kinakain mo, kung ano-anong pag-uugali mo rito sa mundo. Kaya nga, huwag ka magtataka kung bakit may sakit ka. Yan, sabi rito, matakot ka sa lumikha sa'yo at sumunod ka sa kanyang pamantayan. Okay, para humaba ang buhay mo at mayong mga anak. So, panimula, ang ginamit na lingwahe ng Diyos is Hebrew, hindi po English. Dito po nagkaroon ng kaguluhan. Kasi nga, hindi po nagsalita ang Diyos ng English. Tinranslate na po sa English. Hebrew po ang ginamit niya. Kaya nga sabi rito, hindi in the beginning Elohim created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Hebrew po ang ginamit niya. God of the Hebrew po ang tinutukoy ko. Tapos nilikha ang tao, ika-6. So pagpapaalala lang to, ika-6, si Adan nilikha, kawangis ng mundo. Kawangis ng Diyos, Espiritu. So may Espiritu tayo, kawangis ng Diyos, na kapag wala ang Espiritu sa katawan mo, ikaw ay patay na. Okay? Yung Espiritu kailangan pakainin ng spiritual food. So ang katawang lupa galing sa lupa, ang Espiritu galing sa langit sa Diyos. So itong mundo, structure nito around 60 to 70% water. Ganun din ang katawan natin. So may isang pag-aaral na sinabi 74% ang mundo ay tubig, pero ito ay maalat. Kaya nga napakahalaga ng asin at saka may sangkap din ito ng mga mineral. Lahat ng klaseng naisip yung mineral, potassium, calcium, magnesium, sodium, copper, zinc, iron, vanadium, molybdenum, selenium, chromium, manganese, name it. Meron kanya sa katawan. At dito may katanungan. Think of what you need to survive.
to survive. Really? Just survive? Sa totoo lang, ang pinaka-importante talaga hangin. Minuto lang, pag tinakpan ko yung ilong at bibig mo, pwede ka nang mamatay. Okay? Pangalawa lang ang tubig, pangatlo ang pagkain. Kaya huwag kayong matakot. Kapag isang araw hindi ko kayo pinakain, mag-fasting kayo, isang, dalawa, tatlo, hanggang 5 araw. Kahit hindi po kayo kumain, basta may tubig. At meron kang fats, hindi ka pa mamamatay. Sabi rito sa pag-aaral na ito, 60% ang katawan daw ay may tubig. At 90%, yung ibang organism ay 90% ang katawan nila ay may tubig. At ang katawan ng tao ay 60%, according to Mitchell, ng Journal of Biological Chemistry. Sabi niya rito, ang brain and heart daw merong 73% water. Ang lungs are about 83% water. Ang balat daw, or skin, 64% water. Ang mga muscles, kidneys are 79% water. And even the bones are watery, 31%. And yet, hindi ka nainom ng tubig. Yung mga tao kaya may sakit, merong pamamaga, infeksyon, bukol at bara kasi hindi po nainom ng tubig. Uminom po kayo ng tubig, ha? Huwag katamaran ng tubig. Pero, ang tubig na walang sodium, yun na pong isang problema. Isa po sa electrolytes na napakahalaga itong asin. Kaya nga sabi ko palagi, kung maaalala nyo palagi kong sinasabi, ang katawan ng tao or si Adan, unang tao ginawa kawangis ng mundo. Kung ang mundo ay may 60-70% water, ito po ay maalat. Okay, kaya nga ang luha, lasahan nyo, maalat yung luha. Pawis, maalat. Sipon, maalat-alat na maasim-asin. Yung dugo, yung plasma, kung saan natakbo yung red blood cells, maalat-alat din po yun. Ikaw ay na-stroke, takbo ka rin sa ospital, sodium and chloride din ilalagay sa'yo. Napakahalaga at yung puso nyo dumedepende sa electrical activity ng mga electrolytes, especially sodium. At saka yung mga peristalsis movements, galaw ng esophagus, lahat, even paggalaw ng daliri mo, dumedepende sa electrolytes yan. Tapos hindi ka nainom ng tubig na may asin. Umiinom ka nga ng tubig, wala namang asin. Ang side effect po nun, every time nag-iihi kayo, urination, kasama rin po yung inilalabas nyo yung mga electrolytes, especially sodium. Kaya nga bumabagsak yung sodium. Hyponatremia, yung sobra naman hyper. Ayan. Low level of sodium means hyponatremia. So, ano mga naging dahilan? Sobrang inom ng tubig. O may problema sa kidney. O may problema sa puso, atay. O inom ka ng mga synthetic drugs. Yan ang mangyayari. Babagsak po yung kasi nga diuretic yung mga synthetic drugs na yan. Ano magiging simptomas? O brain dysfunction kapag wala kang sodium. Kasi nga dumidepende sa electrical activity. Maintenance of the fluid and this pH. So napakahalaga ng asin or especially sodium. At first, people become sluggish, confused, hyponatremia, worsen, have muscle twitches, seizure. Yan. Yan po mangyayari. Tapos, hyponatremia occurs when the body contains too little sodium for the amount of fluid. Sobrang pag-inom ng tubig, mababa yung sodium. Hindi po. Tapos, disorders such as yung kanina, sinabi ko na, kidney. May problema yung kidney, atay, puso. Hypernatremia naman, sobra naman sa sodium. So, ganun pa rin. Ihi ka ng ihi, tapos yun, nadidilute, masyadong mataas yung purity ng sodium, yun, hypernatremia. Kaya nga may parang feeling mo, hawing ka, isa pa yun. May muscle and twitches din. Kapag nasobrahan ka o bumagsak, kailangan nasa normal level lang. So, yan, electrolytes are minerals that carry electrical charge, yan, in the body, such as blood. Hypernatremia, ayan, sobrang sodium, tapos yan, because, for example, yan, dehydration, kaya lumabas yung tubig, may naiwan naman ng sobrang sodium, or example na lang na, yon, drinking too little, kaya nga mataas yung purity ng sodium. So, kailangan mabalance yan. So, kaya nga ang solution natin na binibigay, isang kutsaritang rock salt
at saka 1 litrong tubig. At least nakaka 2 to 3 liters kayo daily. Bakit mahalaga yung sodium? Sinabi ko na ito. Kasi nga, crucial in maintaining human health is the main source of the sodium and chloride ions in the human diet. Sodium is essential for nerve and muscle function and is involved in the regulation of fluids. May kinalaman ng sodium dun sa regulation ng fluids sa katawan or yung water. Chloride ions naman na may kinalaman sa pH. Okay? And pressure. Benefit of adding natural salt to your diet, helps you stay hydrated, promotes good vascular health. Kasi nga kapag maganda yung balance yung fluid ng katawan mo because merong sodium na nagkokos ng retention, napakahalaga nun, hindi po masama yun. Alam ng katawan mo kung sobra at anong kailangan at kung hindi kailangan, ilalabas po ng kidney. So napakahalaga malaman ninyo ito. So kapag ang dugo dapat oxygenated, hydrated, free-flowing, parang isda lang na lumalangoy. Tapos balance electrolytes and prevents muscle cramping. Kaya ngayon may muscle cramps na dyan. Yan na po isang reason because mababa na po yung sodium. Yan po isang problema. Supports healthy nervous system. Alam naman natin pagpapadala ng mga message because you need ions. Electrical activity because we are electrical being. Lahat ng message na galing sa brain, nagsusupport yung asin. Improve sleep. Yung mga hindi nakakatulog, mababa rin po ang sodium. Isa yun. Marami pa po yan. Vascular, yung sinasabi ko nga, yung puso nyo dumidepende sa electrical activity ng electrolytes or especially salt. Natural detoxification for any kinds of symptoms, vaccinated or not, such as, ito yung mga madalis na nangungulit dati. Dok, paano ba, yung mga nabakunahan? Paano bang gagawin? Paano ba i-detox yan? Wala po kayong iinumin kung hindi asin tubig lang. So, kasi nga, may mga nararamdaman. Ano po yung mga symptoms? Okay? Lahat po ng symptoms na yan, merong bakuna o wala, or lahat ng symptoms na yan sa lahat ng sakit, trangkaso o kung ano-anong nangyayari sa katawan nyo, lalabas yan. Fever, cough, tiredness, loss of taste or smell, sore throat, headache, pains, diarrhea, rash or skin, discoloration of fingers, wala nang supply ng oxygen, red or irritated eyes, difficulty breathing, shortness of breath, loss of speech or mobility or confusion, chest pain, body pains, high blood pressure, high blood sugar. Ano pong gagawin? Avoid fear. Kayo matakot. Oras na kahit na pong anong gawin nyo, kahit ano pang may pera pa kayo. Tigil mo na, tahimik ka lang kasi hindi nagre-repair ang katawan kapag kayo natakot. Okay? Seek peace with our Creator and pray. Next, uminom ka ng tubig. Yan lang gagawin. Salt water solution. Mix 1 teaspoon of rock salt into 1 liter of lukewarm water. Consume at least 2 to 3 liters per day. Yan lang yan. 500 ml water in 1/2 teaspoon every intake. Okay? Yan lang po. Sige lang po matakot. There are 4 kinds of body reaction in connection to low pH and acidity that leads to metabolic syndrome because of water imbalances. Ano yan? Inflammation. Alam naman natin, kaya nga pagbagsak ang mainit ang katawan. Ano ba ibig sabihin ng inflame? May sunog, flame. Ano ba pumatay ng sunog? Tubig. Infection. Of course, kapag bagsak ang pH ng katawan, of course, 2 microbio lang ang nakatira sa iyo. Isang nabubuhay sa acid at isang nabubuhay sa balanced pH. Okay, kapag acidic ka, congratulations. Mataas yung pamamaga, infection, bukol at bara. Yan, ito, bukol. Alam na natin yan kasi nga yung bukol is a sign of marumi na yung katawan. Marami ng pollution and toxicity. In-encapsulate na ng katawan mo yung mga bacteria, parasite, fungus. Clog arteries. Alam na natin, hindi tatakbo ng maayos yung dugo mo, hindi mailalabas yung basura kapag malapot ang dugo. Kaya nga may kinalaman sa pH. Napakahalaga ng tubig. At kung walang asin yun, isang problema. Inom muna tayo.
Sarap. Uminom kayo ng tubig dyan, ha? Kakapakinig nyo dito. Baka ma-dehydrate na kayo dyan. So, dito sa Chronicles, so parang sinasabi lang dito, pakikipagtipan ng Diyos sa mga anak ni Israel, sa lahi ni King David, is preservative po kasi ang asin. So, in parallel lang dito sa covenant of David kingship. And also, sinasabi rito, hindi rin tumatanggap ang Diyos ng mga hain or sacrifice na walang asin. Bakit? Kasi number one, preservative talaga ang asin. Okay? At ito ay, kaya nga, ang mga taong hindi nag-aasin, mabilis po mabulok ang katawan. Lalo na yung mga bata, mataas yung bacterial growth, parasite, yung bulate. Kaya pa, inumin nyo ng tubig kasi ng bata para hindi magkaroon ng mga bacteria sa katawan or mga parasite, bulate. What are the designs of food for humans? Ito lang naman wala namang ibang design talaga from the beginning Sabi ng Diyos, see, I give you every seed-bearing plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit, they shall be yours for food. Ito po yung tinutukoy niya, yung mga pagkain na yan. Siguro marami ito sa bahay kubo. Ito yung mga prutas. Kaya lang yung mga imported, wag niyo pong tingnan ha. Kung may mga imported, wag palagi pong kakainin yung mga imported kasi nga mostly may mga preservatives na rin yan Magugulat kang apple, mansanas, tumatagal po 2-3 linggo, fresh pa rin. Ano kaya nilagay doon? Formalin. Buhay ka pa, pino-formalin ka na. Kaya pag namatay ka, konti na lang. Kain pa kayo ng mga prutas na yan mansanas. Kaya nga ang gagawin ninyo, yung mga local fruits lang natin kung anong dinisenyo ng Diyos dito sa Pilipinas para sa mga Pilipino. Pakwan, melon, papaya, pinya, lahat ng tumutubo rito. At ng matutubig na prutas na meron tayo rito. Lemon, meron din tayo sa Baguio, meron. Itong mga seeds na to, beans na to, napakahalaga to. Chickpeas, red beans, kidney, borlote, black-eyed peas, lahat po yan, nakikita yan sa palengke. Kumain po kayo niya, mataas po sa zinc, vanadium, molybdenum, selenium, chromium. Ay, nako. Yan po yung kinain ni Daniel, mga legumes. So, 10 days lang ang ginawa, kumain sila. 10 days lang, sabi rito. Subukan nyo kami. Test your servants for 10 days, legumes and water lang to drink. Then, i-compare nyo kami sa mga kabataan na kumakain ng pagkain ng hari. So, 10 days, yun nga, nakita sila, mas better than and healthier than the youths who were eating of the king's food. So, yung guard, palagi pinapalitan yung pagkain nila. So, yun lang ang pagkain nila. Legumes and mga vegetables, siguro nagbago rin. Pero yun lang hiningi niya, legumes lang. Tapos anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng katalinuhan, intelligent, proficient in all writings and wisdom, and then you had understandings of vision and dreams of all kinds. Nakakapag-interpret siya ng dream. So ginawa rin siyang kasi nag-serve sila kay King Nebuchadnezzar nung time. And then whenever the king put a question to them requiring wisdom and understanding, he found them to be 10 times better than all the magicians and exorcists throughout Israel. Imagine mo, yun ang kinakain, Nakakapagpatalino po ito. Subukan nyo lang. And minsan kinakain ko rin yan. Kainin nyo rin yan. Nako. Huwag nyo katakutan. Naku, Dok, magkaka-uric acid. Tigilan, hindi po totoo yun. Tinakot na po kayo. Di sana lahat, ako, pati lahat ng patients ko na sumunod sa ginagawa ko, lahat kami hindi na po makalakad. Ang totoong uric acid, nagpo-promote ng acidity, karne po. Lahat po ng kumakain ng mga animal protein na pinagbawal ng Diyos, yung mga baboy, alimango, alimasag, hipon, isda na walang kaliskis, tahong, talaba, tulya, pusit, tambakol, tulinga, sasap, espada, galunggong. Kain pa more.
So, hindi ganitong mga pagkain ha. Yan. Ito po yung mga processed food. Minsan ito, gustong-gusto to ng ano ba to? Elder, mga oldies. Yan, gustong-gusto nila lola, nila nanay, yan. Hamburger, saka french fries. Kain pa more, mami. Oy, mga imported. Mga chips ahoy. Yan. Anong daming sasarap daw dyan, no? Oh, hindi ko naman sinasabi wag niyong kainin to kasi libre to, binigay sa inyo. Pero, minsan-minsan lang. Wag naman palagi. Kasi pampalapot ng dugo po ito eh. Yan, katulad niyan, Burger King. Yan. DQ, Wendy's, McDonald's. Ay, nako. Bakit ba tayo kumakain? Nowadays, it's just pleasure na lang. Kasi nga, wala na ang tao ngayon, hindi na dun sa benefits eh. Basta masarap, kakainin niya. Kasi nga, addictive na sa dopamine. Ano po ibig sabihin ng dopamine? Yan po yung hormone na nire-release ng brain ninyo kapag nasa-satisfy po kayo. Okay? Dun sa pagkain, walang pinagkaiba sa nagshabu kayo, nagdamo, nag-sex. Yan. Meron pong mataas ang dopamine release. So, yan na po ang nangyayari. Hindi po napapansin ng mga tao, ang sarap kumain because pleasurable. Nandito ba tayo? Nabuhay ba tayo para kumain o kumain para mabuhay? Alin po dito sa dalawa? Kapatid, ikaw. Mukhang masarap. Mukhang marami rito na buhay para kumain eh. Ano bang dapat nating kainin according sa ating lumikha, sa ating creator? Yun. Sabi rito ng panahon ni Noah, pwede mo kumain ng animal, pero wag mo kainin ng dugo. Kasi nandun ang buhay, nasa dugo. For the life of the flesh is in the blood. At, ito ang dapat nilang kainin. Yan. Ito po yung malilinis. Vegetable, ripe fruits, nuts, honey, milk, butter, eggs, cheese, grain, beef, mutton, fishes with fins and scales, or mga isda na may kaliskis. Yan. Okay yan. Venison, game, chicken, turkey. Yan po ang dinisign lang ng Diyos na pwede mong kainin. Ito yung mga bawal. Baboy, katulad na banggit ko kanina. Yan, kasama tong rabbit, web-footed birds, birds of prey, mga vulture. Ayan, ito, bawal din niya mga alimango, alimasag, meron pang eel, snail. Ayan. Yan. Ito, nako, marami rito, kumakain nito. Nagsisigang nito. Favorite nito, no? Sinigang na hipon. Kamag-anak po ng ipis yan. Okay? Yung ipis sa lupa, ito sa dagat. Ipis dagat. Yan. Ito po yung tropa at kamag-anak niya. Mga alimango, yan, mga lobster, yan. Alimasag. Ay, nako. Ito, yan. Ito pa, mga insekto na to, kung ano-ano na kinakain ng tao ngayon. Yan, Yan, sarap niya, tinan mo yung paniki, Atingin pa, So, ngayon, kinakain na ng tao yan. Ganyan kaano ang tao. Tandaan nyo, sinabi ko nga, kaya maraming sakit ang mga tao kasi namuhay na parang hayop. Nakalimutan na nila na ginawa sila ng Diyos kawangis ng Diyos. Hindi dapat ganito ang kinakain. Parang mga hayop lang na buhay. Sabi rito, I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creatures that moves along the ground. Hindi po pwedeng kasi nga ginawa tayo kawangis ng Diyos. Hindi nyo pwedeng dumihan tong katawan na to. Bakit? For the life of the flesh is in the blood. Totoo naman. Kaya nga lahat ng ospital, chinecheck yung dugo, di po ba? Kaya makita nyo yung dugo, napakarumi. Sa amin, nakikita namin yan through microscopy. Sabi rito, they are to teach my people the difference between the holy and the common and show them how to discern between the clean and unclean. Ezekiel 4:22. Ito nga lang yung mga sakit na pwede nyong makuha. Anemia, hemophilia,
anemia, shortness of RBC, hemophilia, defects, walang coagulation, hindi paraging nagdurugo ito, thrombocytopenia, ganun din, abnormal number of platelets, walang nagpa-plug, kaya bleeding pa rin. Hemochromatosis, deficient or disorder of iron metabolism, kaya maraming problema ang liver. Hodgkin's disease is autoimmune disease, mga lymph nodes yan, bukol-bukol, sa kulani, sa leeg, sa kilikili, sa suso, sa bituka, sa matres, leukemia, yan, Hodgkin's lymphoma. Actually, ito po yung sinasabi mamaya sa verses na sinasabi ko, hindi po nakasulat na ito. Wala pong naitala ng mga sakit na yan sa nakasulat. So, what is an allopathic medicine? O, yan. Siguro, simple meaning lang po ito. I-search nyo po. Madali naman maintindihan ano ba ibig sabihin allopathic medicine. Mga nagpa-practice ng conventional or modern Western medicine. Yung mga nakaputi na yan, evidence-based daw. Where the doctor and other healthcare professionals treat symptoms using conventional medication. An allopathic doctor can prescribe medication that require prescription. May prescription pad silang ginagamit, yung RX. Yan ang binibigay nila. Ito po yung iniinom nyo for 10, 20, 30, 40 years. At kasama na rin po yung bakulam dyan. Ano mga nangyayari? Ayan nga lang po, may harmful interaction, allergic reaction, unexpected effect. Simple lang naman, foreign substance po ito, foreign particles. Walang pinagkaiba sa nagpasok ka ng plastic, buhangin, bato. Hindi po pagkain ito. Kaya nga kapag na-detect ng katawan niyan, magre-react po yung immune system nyo, magre-release ng mga antibodies. Andyan yung allergic reaction, susuka ka, magtatai ka, mahihilo ka, magkakaroon ka ng maraming rashes. Yan, constipation, skin rashes, dermatitis, diarrhea, dizziness, drowsiness, dry mouth, headache, insomnia. Yan po yung mga mild adverse effect. Serious effect, suicidal thoughts, abnormal heart rhythms, internal bleeding, cancer. Inom ka ng gamot, hindi mo alam, pwede kang magkaroon ng cancer. Internal bleeding or leaky gut syndrome. What is iatrogenic? Simple lang naman, iatrogenic, relating to illness caused by medical examination or treatment. Marami kasing mga examination, yung mga test na yan, yung mammogram na lang, inipit. Mga biopsy na yan. Drugs may cause side effects which can lead to iatrogenic disease. Kaya nga po, maraming kinasuhan na sa ibang bansa, especially sa US, ang tawag nila doon ay iatrogenic. Ayan, kayo na lang mag-research. May nangyari, alarming findings. 2016, third leading cause of death. Hindi lang 2016, madami pa po ito. Ito lang ang napili kong kunin. Kayo po maghanap. I-research niyo po yan. Yan, third leading cause of death. Ang first leading cause of death is heart disease. 600,000 namamatay. Yan, kada taon. Cancer, 585,000. Pangatlo, 251,000 taon-taon. I-research po yan lahat po. So kanina, physical ang pinag-uusapan natin. Alam na natin kung anong ugat ng pagkakasakit ng tao ay dahil marumi po ang pinapasok sa katawan na toxic na nga, kumain ka na ng mga basura na pinagbawal ng Diyos. Pagdating mo sa ospital, bibigyan ka pa ng mga synthetic drugs. So, another na naman na pagdudumi yun. So, nadumihan na naman yung katawan mo. So, walang nagawa. Hanggang sa mag-fail na lang yung liver, kidney, mauwi ka sa dialysis, operation, chemo, radiation. Ang dami pong case na ganyan. Hindi na po tayo kahapon lang pinanganak para hindi niyo po alam yan. Dami po paulit-ulit na lang po yung sakit kasi nga they are trained to just to address the symptoms but not the root cause. Kaya nga magugulat ka 10, 20, 30, 40 years mo na iniinom yung maintenance, hindi ka naman gumagaling. Kaya lang ang problema, nasira ang atay at bato. Dialysis. Spirituality naman tayo. Itong isang ugat,
na nagkakasakitang tao. Meron kayong nababiolate. Umpisahan natin sa why evil inclination and oppression happen. Kasi nga dahil wala kayong kilalang nag-iisang Diyos, palagi kayong ma-oppress. Okay? At wala kayong tiwala. Kaya nga kayo sa tinatakot palagi, ino-oppress kayo. Kasi nga po, wala kayong naintindihan dito sa mundo, given the purpose of life, bakit ba tayo nandito sa mundo kung sa huli mamamatay rin pala? Anong ginawa natin dito sa mundo? Anong purpose? Ba't ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Kaya nga na-scam kayo ng kung sino-sino. Kasi nga walang tiwala. Because no trust to His Creator and not knowing His laws and decrees. Yan lang naman ang isang reason. So, ang sabi rito, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither His ear heavy, that it cannot hear. Maikli ba ang kamay ng Diyos para hindi kayo, siya ang may-ari ng mundo. Tandaan niyo yan. Kahit saan po kayo magtago, maririnig po kayo. Hindi nyo kailangan pumunta sa mga church o ano. Kahit saan po kayo manalangin, pero siguraduhin nyo tama yung tinatawag ninyo. Ano lang nangyari? Yung iniquities have separated between you and your God. Yan lang naman dahil sa inyong mga kasalanan. Kasamaan, ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan kinubli ang kanyang mukha sa inyo. Ganun lang naman ang gagawin. Kasi nga, kung paulit-ulit kayo nagkakasala at hindi nyo sa kilala, hindi kayo pakikinggan. Dadating tayo doon mamaya. For your hands are defiled with blood, your fingers with iniquity, your lips have spoken lies, your tongue muttered with wickedness. Ayan, yung mga kamay niyo nadumihan ng mga dugo, at ang inyong mga daliri, kasamaan, ang iyong mga labi ay nagsasalita ng mga sinungalingan, yung mga dila ay bumubulong ng kasamaan. Walang naghanap, walang nagsusumamo sa katwiran at walang nagsusumamo sa katotohanan. Sila ay nagtitiwala sa walang kabuluhan. Alam niyo na yun, mga kung ano-anong sinasamba ng mga tao na ngayon. Yan, nagtitiwala sa walang kabuluhan, nagsasalita ng mga kasinungalingan, sila ay naglilihi ng kasamaan at nanganganak ng kasamaan. Alam ng mali, paulit-ulit na lang. Justice and truth and salvation. Ito yung palagi ko sinasabi, nangyari na lang to itong pandemic na to. Sinasabi rin, justice is turned away backward and righteousness standeth afar, for truth had stumbled in the broad place and uprightness cannot enter. So ang kahatulan ay tumalikod at ang katwiran ay nakatayo sa malayo. Sapagkat ang katotohanan ay natitisod sa malawak na dakot, ang katwiran ay hindi makapasok. So kahit anong push natin na itong pandemic, hindi totoo. Wala, kasi nga nakatalikod nga yung katwiran at kahatulan. Nasa malayo, hindi ka makapasok. Kahit na anong push mo, hindi ka na pakikinggan. Kasi nga nangyari lang to, paulit-ulit lang nangyayari to kasi paulit-ulit din ang mga tao, hindi naman nakakakilala sa totoong nag-iisang Diyos. Kaya paulit-ulit lang din tong nangyayari. Nangyari na to nung unang panahon. And truth is lacking, and he departed from evil, make himself a prey, and the Lord saw it and displeased him that there was no justice. Ang katotohanan ay kulang, at siyang humihiwalay sa kasamaan ay nagiging biktima. Ayan, yung sinasabi ko palagi, na humiwalay ka na nga doon sa mali na sinasabi nila na ito ay pandemic, ay alam mo na hindi ito totoo, lumayo ka sa kanilang mga pinapatupad na hindi ka naniniwala, kaya lang ikaw ay nagiging biktima. Sasabihin pa sa'yo, di ka nagpabakuna, makakahawa ka sa amin, ikaw pa pandidirihan. Imagine mo, ikaw pa pandidirihan. Yung mga hindi bakunado, hindi na bakulaman. Ikaw pa pandidirihan ng mga tao sa paligid mo. Kasi nga nakalagay na ang katotohanan, kulang siyang humihiwalay. Humiwalay kayo doon sa kasamaan. Ikaw pa ang nagiging biktima. At nakita ng Panginoon at hindi kinalugdan niya na walang katarungan. Dahil ito, and he saw that the astonished, walang intercessor or namagitan. Actually, meron naman namagitan na eh. Pero until now, eto pa rin tayo. Parang bulag sila. Yan kasi nga, ang kahatulan ay nakatalikod sa malayo.
Kaya nga babalik ka lang din dun sa umpisang binasa ko at nakita niya na walang tao na namangha na walang tagapamagitan. Kaya nga ang kanyang sariling bisig, yan, ay nagdala ng kaligtasan sa kanya. So dahil alam natin ang katotohanan, yung tama, yun ang nagdala at nagbitbit sa atin, yung nagtanggol sa atin. Kasi alam natin na mali ang kanilang ipinapatupad. So hindi tayo naniniwala doon. Kaya nga ang nagdala ng kaligtasan sa iyo ay iyong kaalaman sa katotohanan na ito ay hindi totoong pinapatupad ng mga tao, na ito ay isang kasamaan, gawa lang ng tao, ang isang pandemic na to. The warning, yan, the reason behind diseases and early deaths. So, ito, pinauulit-ulit ko palagi ito Nakalagay dito, if you fail to observe faithfully all the terms of these teachings that are written in this book, to reverence this honored and awesome name of the Lord your God. Kung hindi mo matupad ng tapat, at tanungin mo ako, bakit may sakit ka pa rin? Nakalagay nga rito, kung hindi mo matupad ng tapat ang lahat ng mga tuntunin ng aral na ito na nakasulat sa aklat na ito, upang igalang ang marangal na kahangahangang pangalan ng Panginoon mong Diyos, the Lord will inflict extraordinary plagues upon you and your offspring, strange and lasting plagues, malignant and chronic diseases. Napakabigat nitong sinasabi rito. Ang Panginoon ay magpapataw ng hindi pangkaraniwang mga salot sa iyo at sa iyong mga supling. Tama mo na yung apo mo. Kakaiba at pagmatagalang mga salot, mapanimaminsala, malalang sakit. Kaya huwag kang magtataka kasi nga hindi ka naman sumusunod. Kaya nga, sabi ko, wala sa akin ang kagalingan kung hindi nasa gumawa ng tao. He will bring back upon you all the sickness of Egypt that you are dreaded so, and they shall cling to you. Mga kinatatakutan ng mga sakit sa Ehipto, yan, kakapit yan sa iyo. Moreover, the Lord will bring upon you all the other diseases and plagues that are not mentioned in this book of teaching until you are wiped out. Tagalogin natin para may diin. Bukod dito, dadalhin ng Panginoon sa iyo ang lahat ng iba pang mga sakit at mga salot na hindi nababanggit sa aklat na ito ng pagtuturo hanggang ikaw ay malipol o mapuksa. Dahil hindi ka sumusunod sa pamantayan, huwag kang magtataka kung meron sa inyo na isa-isa na kayo, hindi ka man, buhay ka pa kasi nga masama ka, ang masamang damo, hindi namamatay basta, sabi ganun. Kaya, yan. Dito, matakot ka na rito kasi yung mga hindi nakasulat na sakit, kasama po rito yan. Sakit ng mga sakit na hindi nababanggit sa aklat nito ng pagtuturo hanggang ikaw ay malipol. So, kasi nga, sabi rito, my people are destroyed for lack of knowledge. Sabi rito, sa pari sinabi ito, my people are destroyed for the lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. Binalaan yung pare. Ni-reject niyo yung knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat iyong tinakwil ang kaalaman. Takwil niyo ang kaalaman. Pero eto nga, maganda rito, kailangan mong matakot talaga. Dito ka matakot kasi may punishment. So, ito yung good news. Kailangan matakot ka because the beginning of wisdom is fear of the Lord and knowledge of the Holy One is understanding. Kaya nga, umpisahan nyo ng matakot. Kasi nga, hindi po pwedeng love. Mahal naman ako ng Diyos Hindi ako pababayaan dyan. Mali. Hindi pwedeng mali. Matakot ka sa parusa. Kaya nga marami rito pinahihirapan rito sa mundo. Kung hindi siyang may sakit, yung anak, yung asawa, yung mga magulang, lahat may sakit Kasi nga ang pagkakasakit, sabi ko nga uli, it's an awakening. Panggising ito sa mga bawat isa sa mga tao na meron kayo nakakalimutang pakainin. Okay? Dapat maintindihan ng mga tao yan. Sabi rito, is there forgiveness without sacrifice for all the sins committed? Connection pa rin ito dun sa inaaral natin. Kasi nga, ang pagkakasala
ay kailangang, kasi nga ang mga tao nung unang panahon, kapag may sakit sila, ang nilalapitan po pare. Kasi alam nila na meron silang ginawa na mga negatibo, kasalanan doon sa lumikha ng tao, kaya sila nagkakaroon ng mga karamdaman. Nagkukonsulta sila sa mga pare. Kaya ganun. So, sabi rito sa mga unang tao noon, "Return, O Israel, to the Lord your God, for you have fallen because of your sin. Take words with you and return to the Lord. Say to him, forgive all guilt and accept what is good instead of bulls. We will pay the offering of our lips." So, paano ka patatawarin ng Diyos? Simple lang po, kahit wala pong sacrifice. Kasi maraming sinasabi daw, pag hindi kayo naghain, hindi kayo patatawarin. Mali po. Ito po, sinabi na po sa mga unang tao noon, paano sila patatawarin? Offering of our lips, yan po yung prayer. Yan, sabi rito, bumalik ka, O Israel, sa Panginoon mo Diyos, sapagkat ikaw ay nahulog dahil sa iyong kasalanan, dahil ang mga salita ay bumabalik sa Panginoon, sabihin sa Kanya, patawarin ang lahat ng pagkakasala at tatanggapin kung anong mabuti sa halip na mga hain, ng mga toro, babayaran namin ang handog ng aming mga labi. So, hindi kailangan ng sacrificial. So, walang save by grace. Kikilos ka rin. Susunod ka dun sa pamantayan. Sabi nga ng Diyos, "For I desire goodness, not sacrifice, obedience to God rather than burnt offerings." Hindi ba naiintindihan ng mga sapagkat ang ibig ko ay kabutihan, hindi ang hain. Pagsunod sa Diyos sa halip ng mga handog na sinusunog, yan po, kailangan maintindihan ng tao yan. At ang kasalanan ng isa hindi pwedeng ipasa. For example, nagkasala ang anak, hindi pwedeng pating magulang kasama. Or kasalanan ng magulang, hindi pwedeng makishare ang bata o mga anak. Kung sinong nagkasala, siya lang ang mananagot, siya lang ang mamamatay. Moreover, if the wicked one repents of all the sins that he committed and keeps all my laws and does what is just and right, he shall live. Imagine mo, sinabi ng Diyos to. Kung yung bukod dito, kung ang masama ay magsisi sa lahat ng kasalanan na kanyang nagawa at tumupad sa lahat ng aking mga batas at gumawa ng tama at matuwid, siya ay mabubuhay, hindi siya mamamatay. Tagalog English na po yan, ha? At lahat, none of the transgression he committed shall be remembered against him, because of the righteousness he has practiced, he shall live. Imagine nyo, ganun lang ang gagawin. Wala sa mga pagsasalangsang o kasalanan na kanyang ginawa ay aalalahanin laban sa kanya, dahil siya katwiran pagsunod sa utos na kanyang ginawa, siya ay mabubuhay. Ganun lang po, susunod kayo sa pamantayan. Sabi ng Diyos dito, "Is it my desire that a wicked person shall die? Says the Lord. It is rather that he shall turn back from his ways and live." Yan lang gagawin. Nais kong bang mamatay ang masamang tao? Bakit kinreate din ng Diyos ang mga masasama eh? Sabi nga niya, "I create light, I create darkness, I create good, I create evil." So, huwag niyong kakalimutan yun. Kinreate niya rin, pati yung mga marurumi at malinis, masama at mabuti, kinreate niya lahat yan. So, sa kanya lahat yan. Kaya nga hindi siya natutuwa, lalo na kung kayo, tatawanan niyo yung mga taong masasama, wag po. Ayaw din ng Diyos yun. Kaya sabi niya rito, "Nais ko bang mamatay ang masamang tao?" Sabi ng Panginoon. Sa halip siya ay talikuran niya ang kanyang mga lakad, maling gawain at mabuhay. Ganun lang po ang gagawin niyo. Kaya lang po, yun nga sinasabi ko, mamaya pupunta tayo doon. Kasi nga sabi niya rito, "For my plans are not your plans, nor are my ways your ways, declares the Lord. But as the heavens are high above the earth, so are my ways high above your ways, and my plans are above your plans." So hindi niyo pwedeng pangunahan ng Diyos, sapagkat ang kanyang plano ay hindi niyo mga plano, at ang kanyang mga daan hindi niyo mga daan, sabi ng Panginoon. Ay, nako. Remember the story of Jonah? O na mayroon bang sacrificial nung time of Jonah? Wala naman, nagsisi lang yung mga tao, nag-fasting lang. Pinatawad yung mga tao sa Ninive. Ayan, no?
Jonah 3:5-10. Oh. Mga tao sa hindi maniwala sa Diyos, nagpahayag sila ng ang pag-aayuno, malalaki at maliliit, nagsuot ng sako. Yan lang ginawa nila. Naupo sa abo, pati yung hari. Meron bang sacrificial doon para patawarin sila ng Diyos? Wala. O, paalala. Malaking paalala. Sinubok ang mga unang tao nung unang panahon. Sabi rito, remember the long way that the Lord your God has made you travel in the wilderness these past 40 years. 40 years sila magkasama nga ng mga anak ni Israel, yung mga unang tao noon na kinausap niya. Ano lang ginawa? Tinest lang sila doon kasi kung malalaman ng Diyos kung susunod ba sila sa kanyang kautusan o hindi. Bakit? Kasi nga man does not live on bread alone but by the word, or but man may live on anything that the Lord decrees. Kung ano yung mga utos na lalabas sa bibig ng Diyos, yun po. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain kung hindi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga napakahalaga ang pagsunod. Ecclesiastes 12:13, anong kahalagaan? Sabi rito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of a man. Ito, ganun pala. Kaya kailangan niya sumunod, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakahalaga kanina, Deuteronomy 28:58-61. So ang sinasabi doon, kailangan mo sumunod, kung hindi, bibigyan ka ng sakit. Bakit? Kasi nga ang full duty of a man is to obey. Nakalagay dito, he who turns a deaf ear to instruction, his prayer is an abomination. Hindi kayo makinig sa mga pamantayan ng Diyos, kahit yung inyong panalangin ay karumal-dumal o kasuklam-suklam, or hindi kayo pakikinggan. So wala pong useless po ang panalangin kapag walang pagsunod. Nandito po, kanina sinabi ko na. You shall keep my laws and my rules, by the pursuit of which man shall live. Inyong iingatan ang aking mga kautusan, ang aking mga tuntunin sa pamamagitan ng paghangad na kung saan ang tao ay nabubuhay. Ako ang Panginoon. Ano bang mahalaga sa Kanya? Sumunod. Mahalin siya at matakot ka. Bakit? Kasi ang Diyos ay creator, siya ang magulang. Walang pinagkaiba. Bear in mind that your God Hashem disciplines you just a householder disciplines his son. Therefore, keep the commandments of your God, walk in God's ways, and show reverence. Dinidisiplina lang kayo ng Diyos na gaya ng pagdisiplina sa may bahay. Kasi siya ang creator, siya yung magulang natin, tayong lahat. Itong mundo ay kahit tahanan niya doon. Siya ang may-ari nito. Nakalagay dito, obey me faithfully and keep my covenant. You shall be my treasured possession among all the peoples. Indeed, all the earth is mine. Kanya ang lahat Kaya nga sumunod. Lang naman. Kaya nga kapag huwag ka na magtaka kung bakit ka may sakit. Kasi nga marami kang hindi nagagawa. Yan. Nakalagay dito, hear, O Israel, Hashem is our God. Hashem is one. You shall love your God Hashem with all your heart, with all your soul, and with all your might. Take to heart this instruction is a charge of you this day according to Prophet Moses. So, dinggin mo Israel, kasi ang pangalan, ibigin mo ang Diyos, siya ang buong puso, yung kaluluwa at yung buong lakas. Noong unang panahon, requirement pa nga rito, ibabain mo sa kamay niya, sa symbol ng forehead or tefillin. Ginagawa pa rin ito ng mga Jew. Yan. Kaya nga ito, fear God and His commandments, the whole duty of a man. Yan, sabi rin niya rito, if you will heed, or kung didinggin mong buong sikap ang iyong Diyos na si Hashem, na gagawin ng matuwid sa paningin ng Diyos, nakikinig sa mga utos, at tutuparin ang lahat ng mga batas ng Diyos, hindi ko nadadalhin sa iyo ang alinmang mga sakit na dinala ko sa mga taga-Egypto, sapagkat ako si Hashem, ang iyong manggagamot. So ang manggagamot yung gumawa ng tao. Kaya nga, sumunod ka sa Kanya, hindi Kanya bibigyan ng mga sakit. Ito yung sinasabi ko. Marami rito nananalangin. Pero pag tinanong mo rito, ano yung 10 paalala or spiritual food, ito yun. Yan, marami sumasablay dyan. Una,
Sinasabi, I am the Lord your God who brought you out from the land of Egypt, out of the land of slavery. Ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto sa pagkakaalipin. Thou shalt have no other gods before me. Walang ibang Diyos maliban sa akin, ang sabi niya. Wala kayong sasambahin na may lalang o anyo, kawangis ng langit, lupa, o ilalim ng dagat. Wala kayong sasambahin dahil ako ay impassioned God or silosong Diyos. Bawal sumamba ng kung ano-ano. May anyo. Kapag tinatawag nyo sa panalangin nyo yung tao, ay congratulations. Violation ng 1, 2, and 3. Itong malupit, yung 3. Ginagamit mo yung pangalan, naglagay ka, hindi po siya si Yahweh, hindi rin siya si Jehovah, hindi rin siya si kung ano-anong ginawa niyong pangalan dun sa 4 na tetragrammaton na Yod, He, Bab, He, ginawang YHDH. Hindi po. Blasphemy po pag binanggit yan. Para sa inyong kaalaman, bawal pong banggitin yung pangalan na yon. Lalo kung binago mo pa yung pangalan, hindi po siya yon. Ika-4, sino po bang nagsasabat sa inyo? Meron po ba nagsasabat dito? Tamang observation ba ng sabat na gagawa ninyo? Yung ritual? Kailangan malaman niyo po itong tamang pag-observe ng sabat, 6 p.m. Friday, up to 6 p.m. Saturday, wala na po kayong gagawin. Kung hindi, kaya ko pong ituro sa inyo to. At para malaman nyo, hindi lang po sa mga anak ni Israel binigay itong pamantayan na to. So, ikalima, igalang ang mga magulang. Wala na pong gumagalang ngayon. Ngayon, nagkatrabaho lang, inaamak na yung magulang. Nung tumanda, sa bahay ampunan na uwi. Nagkaroon lang ng trabaho, hinamak na yung magulang. Huwag kang papatay. Planong pagpatay to, murder, hindi ito thou shall not kill. Kasi may binago rin to, thou shall not kill. Thou shall not murder o planong pagpatay. Hindi lang po ito literal na nanaksak ka, yung dila po nakamamatay, yung lasyon hara or evil tongue. Kaya po yung mga chismoso, tigilan niyo po yung chismis ha. Nakamamatay po yan. Promise. Kaya tigilan niyo po yung chismis. Marami po na nasirang buhay dahil sa chismis. Evil tongue po yan or lasyon hara sa Hebrew. Thou shalt not commit adultery. So, paulit-ulit ko lang sasabihin to. Ngayon, ang mga babae lumilibel na sa lalaki. Sabi nila, kung kaya nyo man babae, kaya rin namin man lalaki. hindi po pwede, ang pangit tingnan. Mukhang parang taga-ermita ang dating Posti. Wag magnanakaw. Ito, maraming gumagawa nito ng dadaya sa negosyo, magbenta ng nagpapatong ng pagkada. Tandaan nyo, ang pera at buhay ng tao ay iisa. Kasi ang ginamit niya dyan sa pagtatrabaho niya, dugo niya at pawis niya yan. Kaya nga lahat ng binabayad sa iyo, buhay ang binabayad ng tao. Kaya nga bawal magnakaw kasi ang ninanakaw mo, buhay. Tapos nagpapatong ka ng pagkalaki-laki doon sa binibenta mo, ginugulangan mo yung tao. Ay nako. Ano pa? Yung nagiging witness ka para maipahamak mo yung kapitbahay mo, yung neighbor na tinuturo dito kasi ang katawan kasi ay bahay or vessel. Ang nakatira diyan yung spirito. Kaya kapitbahay mo yan. Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, kapitbahay. So, huwag kang gagawa ng kasinungalingan para mapahamak ang iyong kapitbahay. Ano pa? Thou shalt not covet thy neighbor's house. Huwag mong pagnasaan ang bahay ng kapitbahay mo, ang asawa niya, ang katulong ng lalaki, babae, mga hayop, at lahat ng meron ng kapitbahay niyo. Okay? At ang katotohanan, hindi po lang 10. Okay? 613 po. According to study ng Torah, ito po yung instruction, 613 po ang pagkain ng Espiritu. Yan po yung lumabas sa bibig ng Diyos. Kaya ko pong ibigay sa inyo yan. Pasok lang kayo rito sa Zoom. Bigyan nyo ako ng email. Bigyan ko kayo ng 613 na pagkain naman ng Espiritu. So, ito sabi, Doc, yung sinasabi mo, yung tinuturo mo, para lang naman yan sa mga anak ni Israel at saka hindi na applicable ngayong panahon na yan. Ha? Talaga? Ibig sabihin yung Diyos noon, hindi na siya Diyos ngayon. Mali.
Yung Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon magpakailanman. Hindi po siya nagbabago na katulad ng tao. At hindi po siya tao, wala siyang anyo, walang nakakita niya na anong anyo niya na buhay. Okay? So ano nakalagay dito? Thus says the Lord, observe what is right and do what is just. Soon for my salvation shall come and my deliverance be revealed. Happy is the man who does this, the man who holds fast, who keeps the Sabbath, and does not profane, and stays in his hand from doing evil. So, ang lahat po ng susunod sa Diyos, ang mga nagsasabat, katulad ng yung mga kahit sino, kahit po mga taga-ibang bansa. Kaya nga in general or in summary itong mga verses na ibibigay ko sa inyo, ang summary lang po rito, ang sinabi ng Diyos sa Tagalog, wag naman sabihin ng mga taga-ibang bansa na sila ay inihiwalay ko sa aking bayang Israel. Ang sino mang magsabat at sumunod sa aking pamantayan, yan, ibibigay ko ang aking tahanan ng higit pa sa mga unang anak or yung panganay or mga taga-Israel or mga Israelita. Even the eunuch, ito yung mga nagtatanggal ng itlog na nagbabantay ng mga prinsesa kaharian, kahit na po ito kasi nga po nag-violate na po ang mga eunuch, nagpatanggal sila ng itlog para hindi makabuntis. So ayaw ng Diyos yan kasi go ye forth and multiply nga eh. So sabi rito, I will give them an everlasting which shall not perish. Yung name. Even the foreigners, nakalagay ito, who attach themselves to the Lord, minister to Him, and to love the name of the Lord. Bibigyan ko ang pangalan mo ang mga taga-ibang bansa o taga-ibang lupa upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang Kanyang pangalan. At magkakaroon ng upang maging Kanyang mga lingkod na tumupad sa Sabat at hindi nila pastanganin ito at nang hahawakan ng mahigpit ang aking tipan, sabi ng Diyos. Ang mga foreigner or even the eunuch, at lahat sila ay tatanggapin sa isang tahanan, panalangin para sa lahat ng mga tao. Magkakaroon ng house of prayer for all. Okay? Tapos nga, ayan, sabi rito, seek the Lord while He can be found, call Him when He's near, let the wicked give up his ways, sinful man, let him turn back to the Lord, and He will pardon him. To our God, for He will, and He freely forgives. Ganun naman, sobrang ano talaga ng Diyos maano yung pagpapatawad niya ba? Masyado siyang masagana sa pagpapatawad. Ganun pa rin, for my plans are not your plans, nor my ways are not your ways. Tapos, sabi rito, who was wrought and achieved this? He who announced the generation from the start, I, the Lord, who was the first and will be the last as well. So ito po yung sinasabi ko na ang Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon. Hindi po siya nagbabago. Okay? Thus says the Lord, the King of Israel, the Redeemer, the Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and there is no God but me. And po, tandaan niyo po itong mga passage na to. Ang Diyos, siya pa rin ang Diyos niya. Siya po yung King, siya rin yung Lord, Lord of Lords, King of Kings. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. So ito yung prophecy. Sabi rin, for my sake, my own sake, do I act lest my name be dishonored? I will not give my glory to another. Listen to me, O Jacob, sabi din sa mga unang tao. I am He, I am the first and I am the last. My own hand founded the earth, my right hand spread out the sky. Katulad ng King Cyrus story na lang eh. Kasi nga, yun, kahit ng mga mga Gentile king, imagine mo yan, ginawa niyang so siya ang namimili at saka kahit na sino ka, kasama ka doon sa kautusan o pamantayan ng Diyos. So katulad nito si King Cyrus ng Persia, Gentile to, siya ang nag-lead sa Israel. Meron dito prophecy of the covenant. Ito, mangyayari po talaga ito. Sinabi ng Diyos mismo. In those 10 days, 10 men from the nation and every tongue will take hold. They will take hold of every Jew or the corner of his cloak and say, let us go with you, for we have heard that God is with you. So ito, sabi mismo ng Panginoon,
na merong 10 lalaki mula sa bansa ng mga bawat wika na hawak ng kanilang hahawakan ng mga Hudyo sa kanilang mga balabal at sasabihin, hayaan mo kaming sumama sa iyo sapagkat alam or mayroon kaming nabalitaan na kasama mo ang Diyos. So, tapos sasabihin din ng mga tao na yon, our fathers inherited utter delusion, things are futile and worthless. Can a man make gods for himself? Imagine mo yan, no? Magsisisi sila dahil sabi nila, ang aming mga magulang nagmana ng lubos na maling akala, mga bagay na walang kabuluhan, na halaga. Makakagawa ba ang isang tao ng Diyos para sa kanyang sarili? Wala silang Diyos. Yun lang yun. Ay, nako. Ang Diyos mismo nagsalita niyan, hindi ako. Warning to all who are pretending a prophet and encourage others to follow other gods. And Hashem is testing His children. So itong nangyayari ngayon sa mga atin, kung ano-anong na tinuturo ng mga kung sino-sino dyan, ng mga prophet nga pinatay na ni Prophet Elijah, kung para sa inyong kaalaman, 400 prophets po pinatay ni Elijah. Anong nagpapanggap na propeta. Tatlo lang po ang speaker ng Diyos para maging speaker niya, tatlo lang po, hari, pari at propeta. Kaya nga po, kung hindi po hari, pari at propeta, hindi po ito dapat pinakikinggan. Ang huling propeta po, Malakay. Okay? Sabi rito, huwag kang magdagdag o magbawas. If there appears among you a prophet or a dream diviner who gives you a sign or portent, saying, let us follow and worship another God whom you are not experiencing, even if the sign of portent named to you comes true, do not heed o huwag mong pakinggan or words the prophet of that dream diviner. For your God, Hashem is testing you to see whether you really love your God with all your heart and thy soul. Is it your God, Hashem alone, whom you should follow? Yun lang susundin mo. Yung Diyos mo. Whom you should revere, whose commandments you should observe, whose orders you should heed, whom you should worship, and to whom you should hold fast. Kung ano lang utos ng Diyos, kung ano lang sinabi niya, yun lang ang pakikinggan at yun lang ang susundin. Hindi kung hindi naman niya sinabi. So, anong sabi niya doon sa mga nagpapanggap na propeta? Ayan, yan ang parusa, such as shall be put to death for having urged disloyalty to your God. Kasi nga, niligaw sila. So, kapag hindi inutos ng Diyos yan, patayin. Yung mga hindi naman propeta, nagpapanggap na propeta kung ano-anong sinasabi para ang tao ay maligaw. Ayan. But take the person's life, let your hand be the first, put the person to death, followed by the hand of the rest of the people. Nako, kung ngayon lang nangyari, kung ang Diyos ay nakikipag-usap pa, nako, ang daming patay ngayon. Kung ipapatupad mo yan. Dalawa lang naman ang choices natin dito sa mundo na to, sa buhay na to. Susunod ka ba o hindi? Malinis at marumi? Masama o mabuti? Natural o synthetic? Alkaline balance or acidic? Spiritual or physical desire? Kasinungalingan o katotohanan? Dalawa rin ang ending. Namatay ka ng natulog o mamatay ka ng pinahirapan. Ano pong gusto niyo dyan? Dalawa lang naman anong side ka? Langit or impyerno? Ito po ang final. Doc, gusto ko ng langit Ang tanong, alam mo ba yung pamantayan? Kapag hindi mo alam yung pamantayan, congratulations. Doon ka sa tropa mo. Thank you, Bro Kasen.